FM. Hello sa inyo mga idol. Itago niyo ako sa pangalang Shaira. Hindi ko yan totoong pangalan dahil karamihan sa mga kakilala ko parating nakikinig sa inyo. Napasulat ako dahil una, gusto kong humingi ng advice sa inyo at pangalawa, para mailabas ko ang mga hinaing ko sa mundo. Pero uunahan ko na kayo. Nasa kwento kong ito, marami sa inyo ang maiinis. Nagsimula ang relasyon namin ni Marcus sa mali. Paano? Naging kami kahit na alam kong may asawa at anak na siya. At alam ko na kahit sabihin kong hindi na sila okay ng asawa niya bago pa ako pumasok, marami pa rin ang magsasabi sa inyo na isa akong kabit. Ano yung ginagawa mo? Naghahanda ng dinner para kay Marcus. Dito kasi siya mag-weekend ngayon. Ano namang sinabi niyang palusot sa asawa niya? Joyce, pwede wag natin sirain ang mood ko. Nagtatanong lang naman ako. Anong masama dun? Naghahanap siya ng perfect timing para kausapin si Kelly. At kailan pa niya sinabi yan? Na makikipaghiwalay siya months ago? Joyce, ano ba? Hindi mo masagot, no? Kasi matagal na niyang sinasabi na makikipaghiwalay siya. Pero hanggang ngayon, sila pa rin naman ang asawa niya. Hindi mo ba naisip na baka wala naman talaga siyang balak hiwalayan yung isa? Ano yun? Habang buhay kang kabit? Joyce! Alam kong ginagawa ko. Alam kong sitwasyon na pinasukan ko. Hindi ako tanga. Kaya please lang, huwag mo na akong lekturan. Hanggang kailan ka magiging ganito? Maawa ka naman sa sarili mo. Pinipili mong magpakatanga kahit pwede ka namang umalis anytime. Ang dami-daming lalaki dyan, no? Ang dami kong pwedeng ipakilala sa'yo, Shaira. Si Marcus lang yung mahal ko. Siya lang ang gusto kong makasama. Hindi ko na hinihiling na suportahan mo ko. Joyce, respeto lang yung kailangan ko. Respeto? Paano ko ibibigay sa'yo yun? Kung mismong ikaw, walang respeto sa sarili mo. Alam mo kaya ka ginaganyan ni Marcus? Nakikita niya kasing ayos lang sa'yong maging tanga ka sa kanya. May regalo nga pala ako sa'yo. Regalo? Bakit? Wala lang. Trip ko lang. O sige na, buksan mo na. Bag na naman. Ang dami mo ng bag na bigay sa akin ah. Yung iba halos hindi ko pa nagagamit. Alam ko naman kasing may hilig ka sa bag, kaya yan ang parati kong binibigay sa'yo. So, ano? Nagustuhan mo ba? Oo naman. Gumagaling ka na sa pagpili ah. Syempre. Gusto kong alamin lahat ng gusto mo para maibigay ko yun sa'yo. Hindi mo naman kailangan gawin yan. Saka baka mamaya makahalata si Kelly dahil pa na yung gastos mo. Hindi ko nga alam kung paano mo na itatago yung mga binibigay mo sa akin eh. Huwag mo nang isipin yun. Nadulusutan ko naman yun eh. Hindi mo pa ba nasasabi sa kanya na gusto mo na siyang hiwalayan? Hindi pa. Ang dami pa kasing problema sa bahay. Ayoko munang makisabay. Ano palang mangyayari sa anak niyo kapag naghiwalay na kayo? Baka ilayo niya na sa'yo yung bata. Kilala ko si Kelly. Kung ano man ang problema sa amin, kaming dalawa lang involved. Hindi naman ako nagkukulang bilang isang ama. Lahat naman ng kailangan ng anak ko, napoprovide ko. So, walang dahilan para ilayo niya yung bata sa akin. Baka isipin niya na magiging bad influence ka. Siyempre, alam mo na, may kabit ka. Shhh! Huwag mong sabihin yan. Ikaw ang mahal ko. Kaya hindi kita tinuturing na kabit. Alam naman ni Kelly na hindi ko na siya mahal. Nagsasama na lang kami para sa mga bata. Pero, bakit kabit pa rin ako, Marcus? Kasi kung hindi, bakit patago pa rin tayo nagkikita? Bakit hindi mo ako magawang ipakilala sa pamilya mo? Kasi ayokong mapunta ang galit nilang lahat sa'yo. Wala kang kasalanan. Ako ang lumapit sa'yo. At gusto ko, kapag naipakilala na kita sa kanila, tapos na ang lahat sa amin ni Kelly. Pero, tama na yan. Masyado ka nang nag-aalala eh. Di ba nga ang sabi ko sa'yo, basta manatili ka lang sa tabi ko at mahalin ako ng totoo, ako ang bahala sa lahat.
Hinding-hindi kita pababayaan. Paano naman yung anak mo? Sigurado ko na kung sakaling maghiwalay na nga kayo ni Kelly, hindi niya ako matatanggap. Kasi kahit baliktarin mo man ang mundo, ako ang dahilan kung bakit nasira ang pamilya niyo. Kung mahal nila ako, mamahalin din nila ang taong mahal ko. Saka isa pa, paano mo nalaman na hindi ka nila matatanggap? Kasi kabit ka. I doubt it. I'm sure na magugustuhan ka nila. Mamahalin ka ng anak ko kasi mabait ka at mapagmahal. Kaya nga kita minahal, di ba? Sigurado ka ba dyan? Oo naman. Basta maghintay ka lang. Aayusin ko lang ang lahat tapos kapag okay na, magiging malaya na tayo. Konting tiis na lang. Nagsimula man tayo sa mali, pero hindi naman ibig sabihin nun wala na tayong chance para gawing tama ang mga susunod na gagawin natin. Kaya, sige na. Ngumiti ka na dyan at mag-relax. Araw natin to oh. Dapat masaya lang tayo. Okay? Okay. Malaki ang tiwala ko sa mga salitang binitawan ni Marcos sa akin dahil alam kong mahal niya ako. At isa pa, hindi naman niya ako binigo. Tuluyan na kasi silang naghiwalay ni Kelly at ipinaalam na niya sa lahat ang tungkol sa aming dalawa. Pagkatapos nilang maghiwalay, kaagad kami nagsama ni Marcos. Ang sabi niya, nagkaroon naman na raw sila ng kasunduan tungkol sa anak nilang si George. Kung makikita nyo, parang maayos na. Pero sabi ko nga, hindi tuluyang maaayos ang lahat kung hindi pa niya ako ipinapakilala sa pamilya niya. Han, kinakabahan ako. Sigurado ka na ba dito? Oo naman. Di ba ilang buwan din nating hinintay ito para maipakilala na kita sa kanila? Kaya siguradong sigurado ako. Paano kung hindi? Ayan na naman tayo eh. Magiging paranoid ka na naman. Relax ka lang, Han. Ako ang bahala, okay? Okay. Good. Tara na, pumasok na tayo. Mabait ba yung mama mo? Oo. Magkakasundo kayo nun. Alam ko yun. Ma? Ma, si Shaira nga pala, girlfriend ko. Good afternoon po, Tita Rona. Maganda ka naman pala. Kaya pala. Kaya pala po, Wala. Bakit mo siya dinala dito, Marcos? Di ba po may family dinner? Kaya naisip ko, ito na yung maganda pagkakataon para makilala nyo ang girlfriend ko. Anak, family dinner. Ang ibig sabihin nun, miyembro lang ng pamilya ang pwede. Ma, magiging parte na rin ng pamilya natin si Shaira. Mas maganda kung ngayon pa lang makikilala nyo na siya. Fine. Ano pa nga bang magagawa ko? Nandyan na siya. Teka nga, nakapag-usap na ba kayo ni Kelly tungkol kay George? Opo ma. Bali sa akin po si George pag weekend. Okay naman po sa kanila. Walang problema. Ay nako, I doubt that. Sigurado akong magiging malaking trauma ito sa bata. Hindi ko naman kasi maintindihan bakit kailangan ninyong maghiwalay. Bagay na bagay kayo at si Kelly ang gusto ko. Ma, hindi naman ho tama na dito pa din natin napag-usapan ang mga bagay na yan. Bisita ho ako. Ay nako, okay fine. Pupunta lang ako sa kusina para i-check yung mga kakainin mamaya. Han, are you okay? Kung umalis na lang kaya ako, okay lang naman sa akin. Pwede kong tawagan si Joyce para makipagkita muna sa kanya habang hinihintay ka. Han, ano bang pinagsasabi mo? Sinama kita dito tapos aalis ka? Para naman kasing hindi ako welcome dito eh. Baka mamaya ayaw din ng mga kapatid mo na makasama ako. Sabi ko na nga ba hindi niya ako matatanggap. Sana hindi na lang ako sumama. Di ba sabi natin, walang sukuan? First step pa lang to. Huwag kang panghinaan ng loob. Mahal mo ako, di ba? Oo naman. Alam mong sobra kitang mahal. Kahit na sa una pa lang, alam kong mali na to. Kaya itatama natin ang lahat, di ba? At kung hindi man magiging okay, ang mahalaga,
Yung tayo. Na kahit ano pa man ang mangyari, magkasama pa rin tayong dalawa. Tama ako, di ba? Oo. Kaya relax ka lang. Mas lalo ko lang tatakutin ni Mama kapag nakita niyang nasisinta ka. Nandito lang ako, huwag kang mag-alala. Relax. Okay. Tanggap ko naman na hindi magiging madali ang lahat. Pero dahil sa mahal ko si Marcus, handa akong harapin ang lahat. Kahit pa alam ko na parang imposibleng matanggap nila ako, susubukan ko pa rin. Dahil determinado akong maging legal na asawa ni Marcus. Tita, mag-juice po muna kayo. Nasaan si Marcus? Nasa trabaho pa po. Nasa trabaho pa rin. Abay, alas 5 na ng hapon. Mag-aalas 7 na ng gabi, hindi pa nalabas. Wala pa rin dito. Bakit naman ganun? Hindi ko po alam eh. Bakit hindi mo tawagan? Dapat hindi ka pumapayag na ginagabi si Marcus. Baka mamaya kung ano-ano nang ginagawa nun. Kilala ko ang anak kong yon. Mahilig sa mga babae. May tiwala po kay Marcos, tita. Alam ko pong hindi niya ako magagawang lokohin. Talaga lang, iha. Alam mo naman ang ginawa niya kay Kelly, di ba? So paano ka nakakasiguro na totoo siya sa'yo? Hindi porkit binahay ka na ng lalaki, mahal ka na niya. Okay, fine, sige. Kahit ano namang sabihin ko, hindi mo pa rin hihiwalayan ang anak ko. Teka nga, ikaw rin ba ang nag-ayos ng bahay? Opo. Mahilig po kasi talaga ako mag-ayos ng mga kung ano-ano sa bahay. Nagustuhan niyo po ba? Hindi. Ang pangit ng taste. Napaka makaluma Parang magulo pa rin tignan. Huwag mong sabihin nagustuhan to ng anak ko. Nagustuhan naman po niya. Maaliwalas daw pong tingnan. Talaga? Ano bang pinakain mo sa anak ko? Ano po? Alam mo, Syra, nagtataka lang ako. Imagine, nagawa niyang ipagpalit ang pamilya niya para sa'yo. Matagal ko nang alam na may kinalolokohang iba si Marcus. Hindi ko lang ini-expect na magagawa niyang hiwalayan si Kelly para sa isang katulad mo. Mahal ko po yung anak niyo. At kahit ano man yung mangyari, ipaglalaban ko siya. Talaga? Kahit nasabihin ko sa'yo na kahit kailan, hindi kita magugustuhan para sa anak ko? Alam ko pong mahalaga kayo sa buhay ni Marcos. Pero papatunayan ko sa inyo na karapat dapat ako maging parte ng pamilya niyo. Parte? Iha, hindi ka magiging parte ng pamilya ko dahil una, ikaw ang sumira sa pamilya ng anak ko. Okay naman sila ni Kelly Mahal nila ang isa't isa pero noong dumating ka, nagbago ang lahat. Gusto ko siya para sa anak ko at kahit anong gawin mo, kabit ka pa rin. Kahit kailan, hindi ka magiging legal na asawa. Tumawag pala sa akin si Mama. Pumunta daw siya dito kasi ang akala niya nakauwi na ako. Anong sinabi niya sa'yo? Sinabi lang naman niya na kahit kailan hindi niya ako matatanggap. Na kahit anong gawin ko, kabit pa rin ako. Nagawa mo namang ipaliwanag sa kanya ang sitwasyon natin, di ba? Na ipaliwanag mo na may karapatan ako sa buhay mo dahil hiwalay na kayo ng dati mong asawa. Oo naman. Pero hindi naman yan parang isang pitik lang. Okay na ang lahat. Alam mo kung gaano kahirap ang sitwasyon na pinasukan natin, di ba? Pinagtatanggol mo ba ako? Siyempre naman. Nakikita mo naman, di ba? Pero tulad ng sinabi ko kanina, hindi madali itong sitwasyon natin. Magtiyaga ka lang muna. Nagsimula tayo sa maling relasyon kaya mahirapan silang tanggapin tayo. Saka si Mama, ganyan lang talaga yan magsalita. Walang preno. Ganun na lang yun? Pagsabihan mo naman yung mama mo. Hindi ko naman hinihiling na tanggapin niya ako agad. Respeto lang sana bilang tao, Marcos. Yun ang sabihin mo sa kanya. Anong gusto mong gawin ko? Kalabanin ko mismo ang nanay ko, ha? Hindi yun yung pinupunto ko dito Hindi naman kasi kailangan kalabanin ng pamilya mo.
Ang gusto ko lang, yung maramdaman ko na may kakampi ako sa sitwasyon na to. Patunayan mo naman sa kanila na ako na ngayon yung mahal mo. Ipakita mo sa kanila na kahit naging kabit ako, dapat pa rin naman akong bigyan ng respeto. Ganun ba kahirap ang hinihingi ko? Yung kahit konting respeto? Na maramdaman kong may kakampi ako? Hindi naman siguro. Pero hindi ko alam kung bakit kung kailan naging legal na ang lahat, mas lalo pa ako nahirapan sa sitwasyon naming dalawa. Hindi ko alam kung bakit pakiramdam ko isang kabit pa rin ako ng mga panahon na yon. Binaliwala ko ang lahat ng mga naririnig at nakikita ko. Alam ko kasi na kailangan kong paghirapan ang pwesto ko sa mundo ni Marcos. Kaya lang habang tumatagal, parang hindi na ako nakakahinga. Para kasing may mali. At hindi ko alam kung ano ang bagay na yun. Sorry na, Han. Kahapon mo pa ako hindi pinapansin eh. Hindi ko naman sinasadya na pagtaasan ka ng boses. Pagod lang talaga ako. Hindi naman yung pagtaas ng boses mo yung ikinasama ng loob ko eh. Alam mo, pakiramdam ko kasi hindi mo ako kayang ipagtanggol. Hinahayaan mo lang akong tapak-tapakan ng iba. Hindi yan totoo. Alam mo yun. Ayoko lang kasi na kami ni Mama naman ang magkaroon ng samaan ng loob. Alam mo namang matanda na siya kaya dapat intindihin na lang natin. Nasasaktan lang kasi talaga ako sa lahat ng mga sinabi niya. Tapos, pakiramdam ko, ako lang yung mag-isang humaharap ng sitwasyon na to. Na dapat, alam mo yun, dapat tayong dalawa eh. Hindi lang talaga tayo nagkaintindihan dalawa kahapon. Pasensya na. Hinahayaan mo lang na isipin nila yung mga pangit na nagawa ko. Hindi lang kasi madaling gawin yon lalo na kay Kelly sila nasanay. Alam mo naman na magiging ganito kahirap ang sitwasyon, di ba? Kaya umasa ako na inihanda mo rin ang sarili mo. Alam ko naman na kahit kailan, hindi ko mapapalitan yung pwesto ni Kelly. Kasi siya yung nauna eh. At alam ko rin na ako yung dahilan kung bakit nasira yung pamilya mo. Pero Marcos, ako yung pinili mo. Alam ko yun. And I'm sorry. Pero kaya natin to. Walang susuko nga, di ba? Kaya, tahan na. Sige, ganito na lang. Kakausapin ko bukas si Mama tungkol dun sa nangyari. At makikiusap ako na pakitunguhan ka ng mabuti. Okay ba yun? Naumpisahan mo na ba yung annulment ni Kelly? Hindi pa eh. Pero nagtatanong-tanong na ako kung paano yung process. Nagtatanong-tanong ka pa lang? Akala ko ba gagawin mo na? May lawyer ka na, di ba? Yung pinsan mo? Oo. Pero syempre, kailangan ko pa rin malaman yung pasikot-sikot doon. Pati na rin yung gagastusin. Hindi naman biro yung perang ilalabas doon eh. Kailan magiging maayos lahat? Taon, Han. Bibilangin ng ilang taon bago ma-finalize yung annulment. Natapos depende pa kung magagrant o hindi. Taon pa? Paano tayo magpapakasal niyan? Wala naman akong ibang magagawa eh. Wala tayong magagawa kundi maghintay. Saka ayos lang naman eh. Nagsasama pa rin naman tayo, di ba? Pero hindi sapat yun. Saka gusto ko rin magsimula ng pamilya kasama ka. Pwede naman, Shaira, di ba? At gagawin mo pang anak sa labas ang magiging anak natin? Hindi ako papayag. Sigurado kung hindi lang akong lalaitin ng pamilya mo. Pati yung anak natin. Idadamay nila. Ayusin mo naman yan. O baka naman, ayaw mo na akong pakasalan kaya ganyan yung mga sinasabi mo. Kaya hanggang ngayon, hindi mo pa rin inaayos yung annulment nyo. Hindi naman sa ayaw ko. Ang hirap lang kasi talaga eh. At isa pa, gusto ko munang matanggap nila ng buong-buo yung relasyon natin.
At masanay sila na ikaw ang kasama ko. Ang imposible ng iniisip mo! Posible yun. Magtiwala ka lang, Shaira. Ano pa nga bang gagawin ko? Oo na. Darating din tayo dyan, okay? Sige na. Sa ngayon, ito lang muna ang kaya natin gawin. Ang maghintay. Ilang beses kong pinagsasabihan ng sarili ko na huwag akong magmadali. Huwag kong bigyan ng pressure si Marcos dahil tama naman siya. Hindi rin madali ang pinasok naming sitwasyon. Kaso, naiinip na ako. Habang tumatagal, parang nararamdaman kong walang katapusan ang paghihirap ko. At kahit anong gawin ko, hinding-hindi ako magiging original. Teka nga, bakit ikaw ang gumagawa niyan? Nasaan ba si Manang? Namalengke kaya ako muna nag-aayos dito sa kwarto ni George. Nandiyan na ba siya sa baba? Oo. Ayan, sakto. Tapos na ako dito. Nakapag-grocery na rin ako. At lahat ng kinakain ni George, nabili ko na. Okay. So, thank you sa pag-asikaso ha. Ano ka ba? Anak mo yan, dapat lang na alagaan ko rin siya. Ano, tara na? Tara. George, ang tita Shaira mo. Hi George, kumusta? Ox lang. Nagugutom ka na ba? Nagluto ako ng spaghetti. Sabi ng daddy mo, paborito mo daw yun. Ay Han, nakalimutan ko bumili ng soft drinks. Sige. Ako nang bibili sa tindahan. Sandali lang ako. Alam mo, masaya ako kasi dito ka sa bahay ngayong weekend. Namimiss ka ng daddy mo eh. Tapos palagi ka pa niya sa akin kinukwento. Ay. College ka na next year, no? At civil engineering daw yung kinukuha mo. Alam mo, magandang course yan. Ay, nabanggit pala niya sa akin na mahilig ka daw mag-chess. Gusto mo maglaro tayo? Magaling din ako doon. Noong nag-aaral pa lang ako... Okay. Alam ko kung ano yung ginagawa mo ngayon eh. Ano? Sinusubukan mong kunin ang loob ko. Kasi alam mo na kapag natanggap kita, matatanggap ka rin ni na Lola. Pasensya ka na pero hindi mangyayari yun. Hindi naman sa ganun. Gusto ko lang na magkasundo tayo. Bakit? Para maagaw mo din kami kay Mami? Ha? Pwede bang wag na tayong magplastikan dito? Hindi na ako bata para hindi malaman kung ano ka ba talaga sa pamilya namin. Di ba dati kang kabit ni Daddy? Matagal lang hindi magandang relasyon ng daddy at mami mo bago pa ako... Pero kabit ka pa rin niya. Kahit anong pagmamalinis mo, ganun pa rin ang magiging tingin ko sa'yo. At kahit kailan, hindi kita matatanggap kasi una sa lahat, ikaw ang sumira ng pamilya ko. George! Ikaw ang dahilan kung bakit ako nahihirapan ngayon. So please, huwag mo nang aksayin ang oras mo dahil hindi kita ituturing na nanay ko. Kahit anong gawin mo, kabit ka lang ng daddy ko. Ang sakit pa rin palang marinig. Kabit ka lang. Akala ko okay na. Akala ko pwede na. Gusto kong patunayan sa lahat na hindi naman kahusga-husga ang pagkatao ko. Pero paano ko naman gagawin yun kung walang may gustong magtiwala sa akin? Saan ka galing? Di ba sinabi ko na sa'yo? Pinuntahan ko si George. Talaga, pinuntahan. Akala ko ba sandali lang? Sana nag-text ka man lang nagagabihin ka ng uwi. Nalobat ako. Bakit hindi ba usong charger doon, ha? Alam mong buntis ako, Marcus. Hindi mo ako dapat iniiwang mag-isa dito. Halos buong magdamag kitang hinihintay pero ni text o tawag, hindi mo man lang ginawa. Hindi mo ba naisip na nag-aalala ako dito? Pwede ba, Shaira? Saka na natin pag-usapan yan. Pagod ako. Pagod? Bakit ka napagod? Sa banding yung dalawang mag-asawa? Wala kaming ginawang masama ni Kelly. Bakit? Sa tingin mo maniniwala ako dyan sinasabi mo?
Hindi ako pinanganak kahapon, Marcos, para hindi ko maintindihan yung nangyayari. Parati ka na lang pumupunta dun sa kabila. At uuwi ka na lang dito para matulog. Ano akala mo dito sa bahay natin? Bakasyonan? Ano ba problema mo? Parati ka na lang ganyan. Paranoid. Selosa. Dahil alam kong mahal mo pa rin siya. Nabasa ko yung mga palitan niyo ng messages. Umamin ka nga. Nagkabalikan na ba kayong dalawa? Umuwi ka lang ba sa akin dahil buntis ako? Pwede ba? Bukas na lang tayo mag-usap. Hindi! Ngayon tayo mag-usap. Wala akong pakialam kung puyat o pagod ka. Sagutin mo yung tanong ko. Nagkabalikan na ba kayo? Alam ko kung anong ibig sabihin yan. Kahit wala kang sinasabi. Nakikita ko sa mga mata mo yung sagot. I'm sorry. Sorry, Shaira. Wala kang awa! Manluloko ka! Manluloko ka! Sabi mo mahal mo ako! Pero ano itong ginagawa mo sa akin? Tama na, Shaira. Ano ba? Pinagmukha mo akong Shaira. tanga! Sorry. 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 Sorry, Shaira. Tama na. Ano ba? Oo! Sorry. Tama na! Ayoko na dahil sobra na ako nasasaktan. Marcos, ano ba ako sa buhay mo? Mahal kita, Shaira. Hindi! Ano ba yung papel ko sa'yo? Ha? Huwag mo akong daanin sa mga salitang yan dahil hindi yan totoo. Mahal mo ako? Kung mahal mo ako, hindi mo ako magagawang lokohin. Marcos, hindi ko marunong magmahal. Ano ba, Shaira? Iniwan ko ang lahat para sa'yo. Kaya wala kang karapatan na pagsabihan ako ng ganyan. Meron! Dahil nasasaktan na ako, Marcos. Sana sinabi mo na lang nung una pa lang na hindi mo pala kaya. Hindi yung inaasa mo ako. Nagtiwala ako sa lahat ng sinabi mo. Kasi mahal kita. Kasi pinaramdam mo sa akin na meron akong aasahan sa'yo. Pero hanggang sa dulo, alam mo kung ano? Ginawa mo pa rin akong kabit! Shaira, ano ba? Huwag kang lumapit sa akin! Di totoo yan! Huwag kang lumapit sa akin! Mahal kita, Shaira. Ano ba? Ayoko na! Pagod na ako sa'yo. Pagod na ako sa pamilya mo. Kung hindi mo ako kayang panindigan, hindi na kita pipilitin. Totoo nga sinabi ng nanay mo. Kahit anong gawin ko, mananatili pa rin akong kabit sa buhay mo. Shaira! 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 Pakiramdam ko tuloy, parang isang malaking palabas lang ang lahat. Peke, hindi totoo. Umasa ako na matatanggap ako ng lahat pero nagkamali ako. Na-realize ko pa yon kung kailan buntis na ako sa anak namin ni Marcos. Kaya anong gagawin ko ngayon? Gusto kong bigyan ng masaya at buong pamilya ang magiging anak ko pero sa nakikita ko, parang imposible. Sana matulungan niyo akong maliwanagan ang isip ko. Hanggang dito na lang, Shaira.